Okay mga guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no? Para magbigay ng reaction video. Itong mga bibigyan natin reaction video, ito yung mga latest na balita, ito yung mga maiinit na balita sa ngayon, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Alam nyo naman mga Chekwa, no? Yung itong mga singkit na to, no? Nakakabuwisit talagang gustong-gusto nilang sakupin ng ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Okay, so ito, kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, siyempre, paki-subscribe din kay Ariel TV. So, sa kanyang video itong ating bibigyan ng reaction. Kay Ariel TV, please subscribe, okay? So, okay, itong bibigyan nating reaction video, ito may pamagat na ang Chekwa pahiya Pilipinas hindi nakapagtimpi. Muling binanatan ang Chinese Foreign Ministry. So ganyan Ito ang bibigyan natin ng reaction. Tingnan mo Hindi na nakapagtimpi yung ay ating Chinese Foreign Ministry. Yan hindi nakapagtimpi. Muling binanatan ang Chinese Foreign Ministry. Matindi. Talagang pahiya itong mga Chekwa na to. So umpisa na natin. Mariing itinanggi ng National Task Force West Philippine Sea ang pahayag ng Chinese Foreign Minister na sumakay ang mga tauhan ng China Coast Guard at ininspeksyon ang barko ng Pilipinas na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa pahayag ng National Task Force West Philippine Sea, kailanman hindi hihingi ng pahintulot ang Pilipinas sa China lalo na sa pagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Batay sa ulat ng Task Force, kitang-kita ang presensya ng mga barko ng China kabilang ang 4 na Chinese Coast Guard at 3 People's Liberation Army Navy vessels. Teka, sinabi ng mga Chekwa, yung mga Chinese na to na sinampahan daw nila, nag-inspection doon sa ating Roro mission. Itong mga nagre-resupply ng mga pagkain sa BRP Sierra Madre. Itong mga tropa, sabi ng mga incheck So taliwas naman talaga taliwas naman sa kanila sa report ng ating ang ating mga tropa. So ang totoo niyan hindi talaga sinampahan. So kailan kasi ang sabi ng mga Chekwa na yung pag-uusap nila yung nakaraang araw talagang napakasinungaling talaga nitong itong mga Chekwa na to, itong mga Chinese, itong mga Chino na to. Talagang dapat talaga hindi na makipag-usap. Vessels at 2 barko ng Chinese Maritime Militia vessels. Na-monitor tayong 4 na Chinese Coast Guard vessels, People's Liberation Army na 3, 2 Chinese Maritime Militia na napakakonti. Konti ba yung compared sa Dati, partner, 30 yan, 40 yan totoo. Ngayon, na lang, 4, 2, 3, 9. Yes, at they kept their distance. Kumbaga, dumistansya sila, hinayaan nilang maglayag ng maayos yung ating Roro mission. Yun naman pala, talaga ang totoo niya, may mga video naman May mga video na napapakita na talaga hindi talaga sinampahan ng mga Chekwa yung barko natin. Taliwas dun sa sinasabi ng mga Chino na in-inspection daw nila. Mga sinungaling talaga Parang sila yung nag-imagination na sinasampa, nag-inspection sila sa mga barko ng Pilipinas. Sila? Mga engot. Ang ginaganap ang Roro mission na panatili ng mga Chinese vessels ang kanilang distansya dahilan na naging matagumpay ang rotation and resupply mission, walang katotohanan na sumakay sa barko ng Pilipinas ang mga Chinese Coast Guard personnel batay sa naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry. Ang Ayungin Shoal ay isang low tide elevation at hindi subject sa sovereignty claims ng China batay sa 2016 ruling ng Arbitral Tribunal. Dahil hindi kasama sa claim ng mga Chekwa ang Ayungin Shoal kasi itong Ayungin Shoal hindi naman dagat yan isang malaking bato yan. Hindi yan isla, yung kumbaga mababaw yung bato. Alam nyo ba yung bato na alam nyo naman, di ba, sa gitna ng dagat may mga mabababaw, may mga bato ba yun, kaya tinuturing na hindi yan isla.
Paloob ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ibig sabihin ang presensya ng Pilipinas sa nasabing lugar ay legal na naaayon sa international law. Yun. Siniguro naman ng pamahalaan na ipagpatuloy nito na igiit ang maritime rights ng bansa. Pumayag ang Pilipinas sa isang provisional understanding sa People's Republic of China hinggil sa resupply missions na layong bawasan ang tensyon at maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan at miscalculations. Samantala, maituturing na tagumpay ang isinagawang rotation and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines. Oops, teka. Ang kasunduan kasi yung nakarang araw, nag-uusap ang China at ang Pilipinas, no? Hindi yung tungkol sa sinasabi ng mga Chino na magpapaalam muna ang mga tropa natin sa mga China Coast Guard para supply ng mga pagkain sa BRP Sierra Madre. Walang ganon. Walang ganon na usapan na magpapaalam. Kasi nga, ang usapan lang, bawasan ng tensyon. So ito namang mga Chino na to, masyadong exaggerated. Nag-imagine na nagpapaalam sa kanila yung bansang Pilipinas. Mga ugok, mga China. Sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea noong July 27, 2024, ang AFP ang nanguna sa nasabing misyon sa pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard na siyang nag-escort sa civilian vessel ang Yun. MV Lapu-Lapu na kinontrata para magdala ng mga supply. Ito ang unang RORE mission na isinagawa sa ilalim ng agreement na nabuo sa pagitan ng Pilipinas at People's Republic of China, hinggil Yun. sa mga prinsipyo at pamamaraan sa pagpapatupad ng RORE mission sa Ayungin Shoal. Unang-una, gusto kong liwanagin na napakamatagumpay po yung ating ginawang Yes. resupply mission sa Ayungin Shoal. Alam Tagumpay talaga. naman ng ating mga kababayan, yung huling resupply mission ay nauwi sa kung ano man ang tawag natin doon, no? Violence, medyo kasi naputulan pa ng daliri. Nagkaroon Violence. ng casualty tayo doon, no? Naputulan ng daliri. But dahil sa naging kasunduan or tinatawag natin partner na provisional understanding with the People's Republic of China, nagbunga po yung diplomasya at negosasyon natin. Yun. At gusto ko lang linawin, sinabi rin ito ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo. Oo nga naman, no. Yung pag-uusap ng China-Pilipinas noong nakarang linggo, nagtagumpay. Kumbaga, yung China nakinig naman, no. Kasi nga, humupa na yung tension, eh. Hindi katulad ng huling, RORO mission na talaga may naputulan pa ng daliri. Talagang napaka-action noon, no, di ba? Ngayon, medyo humupa na, kasi nagkaroon na ng pag-uusap tungkol sa ganyang mga RORE mission. Nung tayo po ay nakipag-negosasyon sa China, wala po tayong kompromisong ibinigay doon. Kumbaga, Yes. yung interest ng ating bansa ay siniguro natin. So, sa mga nagsasabi na di umano ay nagpatalo tayo rito or iniwanan natin yung ating posisyon sa West Philippine Sea, hindi po. Ang gusto lang natin, partner, na mangyari dito ay hindi na makarating sa violence, no? Yes, Or sa karahasan. or aggression. Yun nangyari. At yun naman po ang nangyari. Kasi nung Sabado, pumunta yung ML Lapu-Lapu, yung ating civilian supply ship, escorted ng BRP Cape Engaño at naging maayos po Yun. yung resupply natin. Yun Walang lang. untoward incident, walang danger. Yes. Medyo matagumpay ang naging RORE mission. Dangerous maneuvers, walang water cannon, walang laser incident, Yes. wala pong ramming na nangyari. Kaya naibigay po natin yung supply na kailangan ng mga tropa natin sa BRP Sierra Madre at napalitan natin yung mga kailangan ng umuwi sa kanilang mga pamilya. Yun. Maganda nito, partner, naging frank and constructive yung negotiation with the People's Republic of China na nagsimula doon sa bilateral consultation mechanism led by the Department of Foreign Affairs. At sa opinion namin ay nagbunga ito dahil naging matagumpay yung ating resupply at walang panghaharang na nangyari doon sa ating supply. Pinuna ng Department of Foreign Affairs ang maling paniniwala ng hindi pinangalanang Chinese Foreign Ministry Yun talagang tagumpay. Tagumpay yung huling RORE mission. Wala natin sa susunod. Baka magbago na naman isip ng mga Checo, ng mga buwisit na yan.
spokesperson, kaugnay sa provisional arrangement sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa isang statement, sinabi ng DFA na nakakapanghinayang na na-mischaracterize ng Chinese official ang RORE mission na isinagawa noong Sabado, ika-27 ng Hulyo. Yun. Aniya, sa halip na kilalanin kung paano nagawa ng dalawang bansa na pangasiwaan ng pagkakaiba para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, pinili aniya ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na magsinungaling sa kung ano ang napagkasunduan sa Yun. pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa RORE missions. Paglilinaw pa ng DFA na ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China ay nagtapos sa maayos na paraan ng may tahasang kasunduan na hindi mailalagay sa alanganin ang posisyon ng bansa. Hindi din aniya makakatulong ang pagbibigay ng maling nosyon kaugnay sa napagkasunduan at kung paano ito Yun. ipapatupad. Kasi merong sinasabi yung Chinese Foreign Ministry sa isa kanilang statement nung Sabado na di umano ay nagpaalam tayo para gawin itong resupply mission na ito at di umano nagkaroon ng inspection yung ating So pumunta sila sa boat and in-inspect, ganon? yun ang kinakalabasan nung kanilang statement kasi di umano ay binoard nila para i-inspect para mag-inspection tungkol sa laman nito. Gusto ko lang pong categorically pabulaanan yan. Ang tawag nga po ng DFA, it's a misrepresentation of facts. Yun. Wala pong nangyaring boarding, wala pong nangyaring inspeksyon, Yun. at wala pong nangyaring pagpapaalam. Hindi po Yun. magpapaalam ang Pilipinas kahit kanino or at kahit kailanman pag tayo ay nagko-conduct ng mga operations sa West Philippine Sea, precisely because maliwanag na maliwanag yung 2016 arbitral ruling na ang Ayungin Shoal is a low tide elevation. Yes. It is within the exclusive economic zone of the Philippines Yun. and continental shelf. At Yun. ibig pong sabihin nito, hindi po ito pwedeng angkinin ng China. Tama. Dahil ito po ay parte ng Pilipinas. Tama naman. Nanindigan din ng DFA na nananatiling malinaw at hindi nagbabago ang posisyon ng Pilipinas sa mga isyu sa West Philippine Sea. Yes, dapat talaga hindi magbago ang posisyon ng Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. So, dapat Kabilang na dito ang legally settled maritime entitlements at lehitimong karapatan para sa pagsasagawa ng routine activities sa sarili nating exclusive economic zone. Mananatili namang committed ang Pilipinas para sa mapayapang pagresolba sa mga dispute kabilang na sa pamamagitan ng dialogue at consultation, at umaasa naman ng Pilipinas na tatalima ang China sa napagkasunduan. Ginawa ng DFA ang pahayag matapos sabihin ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na ang naturang provisional agreement ay based umano sa 3-point principled position ng China para pamahalaan ng sitwasyon sa tinawag nitong Reneijiao o Ayungin Shoal. Para sa mas madaming update tungkol sa ating Yun. depensa, paki-follow at like muna ng aming Okay, so mga guys, so hanggang dito na lang tayo. Nakita nyo naman na kung gaano kasinungaling itong mga Chekwa na to, no? So talagang ang kwento nila exaggerated. Sobrang exaggerated doon sa tunay na pangyayari, sa tunay na usapan ng Pilipinas at China. So okay, no? So talagang hindi mapagkakatiwalaan itong mga Chino na to. So okay, so hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung nagustuhan nyo yung ganikon mga reaction video tungkol sa mainit ng balita tungkol sa West Philippine Sea, please like and subscribe na lang muna bago tayo magtapos para maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa mga iba pang mga netizens. Okay?